May biyahe tayo, no. Pero hindi tayo mag-MC taxi ngayon. May i-deliver tayo, tapos may pipick upin din, no. So kita kits, nice. See you sa kalsada. So ayan guys, no, nandito na tayo sa Quirino. So ito nyo naman, may mga ginagawang kalsada. Bago na siya, na-asfalto na. Sa araw ngayon, no, maganda panahon. Ewan lang natin mamaya, hapon o gabi. Ayan, tirik ang araw. Ito naman, ito nga, babaybayin natin itong kahabaan ng Quirino hanggang makarating tayo sa Camarin. Samahan nyo ako. So guys, nga pala, no, bilang MC Taxi, ganyan talaga. Marami kayong may experience na ganitong eksena sa kalsada, no. So kwentuhan ko lang kayo. Bilang may isang taon na rin ako sa pagiging MC Taxi, no. Ikwento ko lang sa inyo yung mga naging experience ko, mga naging experience ko na sa kalsada, sa araw-araw, no, diba? So siyempre kailangan maging pasensyoso, no, sa kalsada. Kasi alam niyo naman, siyempre pag nasa kalsada kayo, andyan yung tirik na araw, andyan din yung may ulan, diba? Tamad sa rin, no, mga kuys, yung na-experience natin sa kalsada. Actually, hindi lang sa pagiging MC Taxi, no. Pag nasa kalsada tayo, maging pasensyoso. Dito mo sa paglabas ng bahay natin, o bago tayo lumabas ng bahay, magdadasal muna tayo. Okay, sa araw-araw na biyahe nyo, marami kayong naiinkwentro. Meron dyan, magkakaroon kayo ng kainitan ng ulo kasi nga sa kalsada, kung matraffic, di maiwasan minsan yung tensyon sa kalsada, may experience niyan. Siyempre, usually pag nakakarinig ka ng ganyan, tense na yung mga tao. Pero sabi ko nga, kailangan lang natin ng konting pasensya. Kasi bilang MC Taxi, lalo kapag meron tayong mga sakay, no, na pasahero, cargo natin yon, no? So sagutin natin sila. So dapat andun yung pagiging mahinahon, at lagi nating iisipin yung safety nung pasahero natin, hindi lang sa atin. Siyempre, unang-una yung safety ng isinakay nating pasahero, no? Kasi cargo natin yan. Once na isakay mo na yan, pagutin mo na yan, ibig sabihin nun, hawak mo na yung buhay ng pasahero natin. Not totally na hawak mo. Sa pagdadrive kasi, ikaw yung driver dyan, siya yung pasahero mo. So ibig sabihin, ikaw ang may hawak sa kanya, ikaw ang may hawak sa buhay niya. So, kasi di ba, natural, literal naman sa mga motorista na yan, mga tao disgrasya. Pero syempre, nasa pag-iingat pa rin yan, no? Kaya nga lagi kong bilin, no, magdasal bago umalis ng bahay, sundin yung mga traffic rules, yan, especially kagaya ko. Ito kasi kaya ako naman ito ginagawa, wala naman akong sakay, no. So bago nagka-counterflow ko hindi dahil sa mga ginagaya ko yung iba na mali, no. So yun, saan nga ba tayo? Ibig sabihin yan, pag naging MC Taxi kayo at meron kayong pasahero, sagutin niyo yan, no? Hindi lang kayo, pati siya, no? So kailangan samahan ng ingat, magdasal bago bumiyahe. Ang technique dyan, mga kuys, kapag meron kang sakay na pasahero, dito sinasabing biyahin nyo ako sa pagiging madalgan, no? So ang technique dyan, para malibang kayo, makapagkwentuhan kayo sa pasahero nyo, kung willing din silang makapagkwentuhan sa inyo, para malibang-libang kayo, yun lang. So kung may mga pasahero naman na minsan tahimik lang, hindi natutulungan, ang gawin nyo, kung meron kayong headset, magpatugtog kayo, huwag nyo nga lang lakasan, yung katamtaman lang, no? So yun lang. Ako kasi araw-araw ganun. At saka lagi nyong gawing inspirasyon yung pamilya nyo sa buhay, na lagi nyong iisipin na meron kayong
may nag-aantay sa inyong pamilya, para at least kahit paano inspire kayo sa kada biyahe nyo. Kahit na anumang sitwasyon, isipin nyo man yan, isipin nyo na may yung pamilyang nag-aantay sa inyo sa bawat pag-uwi nyo. Meron mga anak mga kuis, no? So separated nga lang. So ako ang inspirasyon ko, yung anak ko, siyempre yung mahal ko sa buhay, yan. Kaya sa kada biyahe ko, laging tumatatak sa isip ko yan. Especially siyempre pag may sakay ako, hindi ako nakikipag-git-gitan, no? Hindi ko sinasabing binabagalan ko kapag hindi. Yung normal pa rin na ginagawa ko, normal pa rin na ginagawa rin ng ibang mga motorista, no? Siyempre ako kasi ang mindset ko dyan, pag bumabiyahe ako, usually ang lagi kong iniisip, kaligtasan ng pasahero, hindi lang ako. Kasi kung ako lang mag-isa talaga mga kuys, aaminin ko, mabilis din ako magpatakbo. May pagka, ano ba tawag dito, paspasan din, parang gano'n yun. Pero kapag meron na akong sakay, andyan na. Ayun na, iniisip ko na yung pasahero ko. Number 1 ko silang iniisip na naka-maintain ako sa speed limit ko. Sinasamahan ko talaga ng ingat. Kasi nga, lagi nyong itatak sa isip nyo, sa mindset nyo. Sa atin, oo, laging may nag-aantay sa atin na pamilya sa bawat pag-uwi natin. Siyempre ganun din yung pasahero natin. Ganun din sa pasahero natin. Meron din kung maghahatid man kayo, meron din sa kanilang pamilyang nag-aantay. Sa kahit anong aspeto pa, o kahit saan man tayo pumunta, lagi tayong mag-ingat. Sasamahan natin ng ingat. Yun naman ang mahalaga doon. Yun naman ang mahalaga sa lahat, no? Minsan may encounter pa kayo, no? Ayan, kagaya niyan sa mga pasahero. Minsan pag nakakatanggap kayo ng booking, siyempre kapag hindi naman kayo talaga yung hindi ko naman sinasabing pagka hindi nyo talaga inunahan yung customer o pasahero nyo, kailangan once na nakuha nyo na yan, i-commit nyo na agad, chat, text nyo o tawagan nyo na papunta na kayo. Kasi merong times na nangyayari, merong pangyayari na minsan pupuntahan mo ng pasahero tapos ika-cancel. So syempre ikaw ngayon magkakaroon ka ng anger sa sarili mo o sa pasahero, aminin na natin. Minsan syempre isipin mo bakit gano'n, diba? Parang magagalit ka, diba? Syempre isipin mo aksayado sa gas, o diba yun, ganon yung masasabi mo, nag-aksaya ka ng gas, pinuntahan mo. So syempre mga kuys, no, yun yun, may mga ganong may encounter ka talaga. So ang technique dyan, sabi ko nga lagi, pasensya, habaan ng pasensya. Hanggat maaari kailangan laging positive. Lagi tayong maging positive. At saka lagi natin susundin yung mga traffic rules, yan, yung mga stoplight, mga guhit sa kalsada, one way especially yan. Dapat siyempre maging rin tayo, especially maging presentable tayo pagka nagsasakay tayo ng pasahero. Andyan kasi yung times na ito pa mga pops, no, mga boys, andyan yung kailangan siyempre maging tayo, presentable palagi tayo sa pasahero, mabango, especially helmet na binibigay natin. Alcohol, mga kuis, no, kailangan meron kayo laging bang alcohol para yan, shower cup, yan, kasama lagi yan sa akin, hindi ko nakakalimutan yan. Sinasanitize yung helmet after gamitin ng pasahero para sa susunod na gamit, presentable siya at mabango, no? Siyempre tayo, bilang tayo, ako personally nagdadala ako ng pabango kasi nga yan, siyempre para nga maging presentable at saka maging kaaya-aya tayo sa pasahero natin. Hindi lang dahil sa babae yung pasahero natin, kahit sino pa. Siyempre ayaw natin na magkaroon ng bad feedback or hindi maganda o hindi ka nais-nais sa salita na manggagaling mismo sa pasahero natin, no? Siyempre nakakahiya yun. Ikaw ba naman sabihin sa'yo ng pasahero mo, kuya, yung helmet mo hindi na maganda yung amoy. So, di ba? Ikaw kuya,
medyo hindi kaaya-aya yung amoy mo, di ba? Siyempre nakakahiya yun, di ba? Nakakahiya yung ganun. Kaya sama ko na yun sa mga tips o advice sa inyo na dapat mga kuys, mga paps, maging presentable tayo sa mga pasahero natin. Kahit hindi babae yung sakay natin, siyempre lahat yan may karapatang magbigay ng komento o ng opinion, dahil nga siyempre nga sabi ko nga sa inyo, hindi lang natin sila sakay, hawak natin sila, cargo natin sila. So may karapatan sila na mabahuan sa atin kung hindi tayo talaga kaya-kaya. Siyempre sakay natin sila. Kung ikaw ba naman, ilagay mo yung sitwasyon mo sa pasahero. Meron sumakay ka sa isang MC taxi, tapos hindi maganda yung amoy ng helmet, magugustuhan mo ba? Siyempre hindi. O sumakay ka sa MC taxi, tapos hindi ka aya-aya yung amoy, magugustuhan mo ba? Di ba? Siyempre hindi. O ganun din yun mga kol. Siyempre kailangan nga maging presentable tayo, fresh, kumbaga mabango, kaaya-aya tignan, especially helmet, kasi yan nga yung sinusuot nila eh. Sarili nilang yan eh. Kumbaga mayroon silang hygiene sa ulo, so kailangan malinis siya at saka mabango. Kaya nga ako mga kuys, lagi akong may dalang alcohol, no? Dati ang dala ko helmet refreshener. So siyempre refreshener lang yun, pampabango lang yun, hindi naman natatanggal yung bacteria. So ako, ang ginagawa ko, alcohol na lang, kasi meron namang shower cup o ano. Pero kung gusto nyo, pwede naman dalawa, di ba? Alcohol tapos helmet refreshener, pwede yun, okay yun, di ba? Ilang ako is, no? So kailangan safety, presentable, saka pasensya, magiging pasensya. Maraming uri ng para naman sa mga customer, maraming uri ng riders o MC taxi riders. Siyempre ayaw natin na mapintasan tayo, di ba? Ako, para sa akin, nakakahiya yun. Siyempre alam ko ganun din siyempre sa inyo. Kailangan magmukha tayong mabango sa pasahero natin, kailangan mabango tayo, di ba? So yun, tandaan nyo mga kuys yung mga nabanggit ko, lagay nyo sa list nyo. Yan, kagayan yan, may mga lubak. Minsan di mo maiwasan, nakikita mo yung under mo nasa 40, tas makakita ka ng ganyang lubak, hindi mo napansin, di ba? Takaw, disgrasya yung mga ganyan. Yan, marami kang na-encounter na ganyang lubak. Lagi nyo maging kaugalian na tumingin-tingin sa side mirror, no? Kasi number one, ayan ang magiging form of safety nyo. Kasi nga pag tumitingin-tingin at alisto kayo, yan nyo, alisto at tingin sa side mirror nyo, dyan nyo masisimulan yung pagiging safety nyo. Bukod ba sa pagbabiyahe nyo, siyempre habang bumabiyahe kayo, kailangan alisto kayo, dahil ang side mirror isa sa pinakamahalagang parte ng biyahe natin, no? Kasi meron dyan mga koys, hindi ko naman nila lahat, meron mga riders na minsan bigla na lang kakaliwa, hindi nakatingin sa side mirror. So ang cause nun, ang mangyayari, disgrasya. Meron namang syempre meron namang rider sa likod na bigla na lang aabante. So syempre na kung nasalita ng lane, diretso yan. Tapos hindi ka nakatingin sa side mirror mo, ayun, magiging cause ng disgrasya. Mapabangga ka. Kasi nga hindi ka nga marunong tumingin sa side mirror. Hindi ko sinasabing hindi ka marunong. So hindi mo siya nakakaligtaang tignan. So kailangan nga maging alisto. Ayun, malapit na ako sa dropping location ko ng parcel. Pansinin nyo mga paps, hindi ako naka-uniform ng pang joyride, kasi bawal balikan yun, no? Uuwi pa ako, kaya hindi mo lang nagdala ng extra helmet, no? So yun, tandaan nyo rin mga kuys yung mga rules ng na MC Taxi company nyo. Siyempre alamin nyo yung mga bawal at hindi, yung mga
Especially laging sikat na usapan dyan yung mga MC taxi na naghahabal, no? So yan yung pinakamahigpit sa MC taxi company. Sagutin ng MC taxi company yan. Joyride, Angkas, Umubitan, may mga insurance yan, no? So yun mga kuys, no, andito na tayo sa pagdideliveran ko, no. Mga kuys, no, ito na yung kapalit ng diniliver natin. Actually hindi, palitang padala lang to. Ito yung uwi ko sa bahay. Ayan, no. Actually bihira akong gawin yung magte-tape. Kasi nga hindi ako actually minsan pag MC taxi meron talaga kaming ganyan. So hindi ako madalas makakuha ng mga ganyang parcel na tinitape pa. So kaya para tingnan nyo, bara-bara lang gawa ko. Hiningal pa ako grabe. So yun na mga kuys, no. Pauwi na tayo, pabalik na tayo sa atin. So para mag-prepare naman, kakain muna para after kumain diretso na tayo sa biyahe natin bilang MC taxi, no. So kakain muna ako after ko kumain, no. Yun, no, biyahe na ako. So hanggang dito na lang mga kuys, no. Abangan nyo pa ulit yung mga susunod kong video. Medyo papatagal lang ako mag-upload kasi mga kuys, alam nyo naman nagkasakit ako at saka nasabayan pa ng ulan. Sayang at di ko na i-document yun, hindi ko na content yung malakas ang ulan kasi medyo masama talaga yung pakaramdam ko nun. So yun na mga kuys, no, hanggang dito na lang. Sana supportahan nyo pa rin ako at subaybayan pa yung mga iba kong upload. Maraming salamat, no. So hanggang dito na lang, no. Peace show.